Sara tumakbo sa Supreme Court kasi ayaw ma-impeach. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Nag-umpisa ng magsagawa ng formal hearings ang House Committee on Justice sa pangunguna ni Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervy Luistro sa dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Before we begin, at bago natin ipagpatuloy itong proseso ng impeachment, tandaan natin na hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa tayong ibang kinakaharap na problema. Let us accordingly acknowledge the pressing challenges our country faces. Oil prices are rising. The cost of basic goods is increasing. Ordinary Filipinos feel the weight of daily life more than ever. And yet, even as we undertake this solemn constitutional duty, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Kahit may impeachment, tuloy pa rin tayo sa iba nating obligasyon. We have, for example, acted to ease the burden of rising fuel costs, passing a bill authorizing the suspension or reduction of excise taxes. Nariyan na po ang panukalang batas, pinag-aralan, pinag-isipan, at inaasahang makatutulong sa ating mga kababayan. We also continue to work on measures that address inflation, food security, and social services. At dahil nagpadala na ng sulat si Duterte questioning the constitutionality ng hearing na ito dahil fishing expedition kuno raw ito at wala naman talagang konkretong ebidensya laban sa kanya, hindi na siya dumalo as a resource person para kontrahin yung mga paratang laban sa kanya. Kumbaga, hindi tinatanggap as a representative yung mga lawyer niya dahil nga resource person daw si Duterte. At hindi naman niya kailangan ng ibang tao para magsalita para sa mga personal na nasa isip niya at nangyayari. She doesn't need it kasi nga hindi naman to trial. Kumbaga, para siyang preliminary investigation lang. Well, for now, that's really the position of the defense team. Unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's the exclusive power of the House. We're not contesting that. But, pagdating sa trial,
that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate pa ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini trial. At again, kaklaruhin ko lang, i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila, hindi po sa amin nanggaling yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements, no, ng either Committee of Justice or even other personalities. So hindi po sa amin nanggaling yan. That's why we're contesting it. Kaso nga lang, this will expose the House Committee on Justice sa panibagong lawsuit sa constitutionality. Bakit hindi mo pinayagan yung representative ng isang resource person para sagutin at kontrahin yung mga paratang na laban sa kanyang nire-representa? So, tread carefully kasi baka mamaya makaligtas na naman si Sara sa impeachment. Ang problema nga lang, hindi ba ito yung hinihingi niyang tsansa para madinig ng Committee on Justice bago siya tuluyang i-impeach nung pumunta siya sa Supreme Court last year? Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon ang reklamo nila walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. No? If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. To re-echo what the justice members are saying, if we are mandated to determine the existence of probable cause, how else are we going to do this? If we will not conduct a hearing proper, if we will not conduct a clarificatory hearing, if we will not ask questions from the witnesses, if we will not issue subpoena duces tecum and ad testificando, ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? So, just for the record, lahat po ng ginagawa ng Justice Committee, we are following the letters. Sabi niya walang due process dahil hindi niya nadepensahan or hindi siya nabigyan ng pagkakataon na depensa ng kanyang sarili. Tapos ngayon, ayaw niyang pumunta para madepensa ng kanyang sarili despite the leeway given by the House Committee on Justice. So, kahit pala bigyan ka ng due process, hindi ka rin naman pupunta, di ba? So, para saan pa ito? Para saan pa yung sinasabi mong technicality na hindi ka binigyan ng due process? Hindi mo naman i-avail yung sarili mo ng due process kasi ayaw mong pumunta as a resource person sa formal hearing ng House Committee on Justice regarding your impeachment. Tapos ngayon, nag-file ng petisyon to the Supreme Court na i-temporary restraining order o TRO ang hearing ng Committee on Justice dahil hindi raw yun hearing kundi mini trial at Senado lang ang maaaring magsagawa ng trial sa impeachment proceedings. Nonetheless, let me address your question on the statement that what is being done at the committee level sa preliminary investigation. They may be referring to the comparison of the committee level proceeding as akin to a preliminary investigation. However, if you have taken note of the past statements by members of the committee, and this is not even something that we said or stated, the term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. And in fact, you only have to look probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so, our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives or any of its committees cannot do that.
Umepal pa nga si Boy Silly saying na bakit daw inuuna ang impeachment ang dami nang nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas sa krisis ng flood control, gyera sa Middle East at tumataas na presyo ng petrolyo at commodities. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin na sana kanina, inis na inis ako pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Siguro kailangan nating ipaalala sa kanya na in the term of Digong Duterte, meron tayong krisis ng pandemic. Meron tayong Pharmally scandal which is kind of akin to the flood control. Pero of course, mas malaki yung flood control. Pero ano ang inuna niya? Pagpapasara ng mga kalaban niyang media companies tulad ng ABS-CBN at Rappler. Tapos, don't get me started on Paulo Duterte's district. Kumbaga, distrito lang meron silang 51 billion pesos na flood control budget. Despite the pandemic that crippled the economy, that crippled the world economy at yung mga supply chain. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.